Dalawa ang sugatan matapos gumuho ang isang ginagawang tulay sa Kalumpit, Bulacan. Pansamantala na munang ipinatigil ng DPWH ang konstruksyon ng naturang tulay. Makibalita tayo kay GMA News stringer Romel Ramos. Romel? Bart, bumagsak nga ang tulay sa Kalumpit, Bulacan kaninang alas 10:30 ng umaga. Kasalukuyan ang bridge construction para sa bagong tulay dito at hindi pa naka-schedule ang demolition para sa old bridge nang biglang mag-collapse ang gitnang bahagi nito. Kasama sa bumagsak sa gitnang bahagi ng tulay ang nung ipapatawid na siya ng crane na lula ng operator nito na si Robert Baid. Habang naroon din ang mason na si Jerry David nang bumagsak ang tulay. Nagtamo ang mga biktima ng minor injuries. Ginagamot na sila ngayon sa Santa Cruz Hospital sa Kalumpit. Wala namang naiulat na iba pang nasaktan sa insidente. Patuloy pa rin sa ngayon ang investigasyon ng mga kinauukulan hinggil dito. Sa ngayon ay pinatigil muna ng DPWH ang operasyon sa paggawa ng nasabing tulay. Mark? Romel, klaruhin lang natin, gumuho yung bagong ginagawang tulay na nasa taas naman nung lumang tulay dyan. Ganun ba yung nangyari? Kaya mabigat? Meron siyang bridge construction pero physically wala pa naman yung bagong tulay. So, nagpe-prepare pa lang ang construction and preparation dun sa bagong tulay while hindi pa nadidemolish yung lumang tulay nang nag-collapse na agad ito. Romel, liwanagin ko lang kasi pinuntahan namin yan sa reporter's notebook. Tapos ang pagkakapaliwanag sa amin noon, nagkakaproblema na dati pa sa construction ng bridge na yan dahil may lumang bridge pa sa ilalim nung bridge, nung bago na itinatayo nila, kaya hindi makumpleto. So, sa pagkakapaliwanag ba sa'yo ng DPWH, did that have anything to do with the collapse of this bridge? Tama yun, Maki, kaya napalang yung paggawa ng tulay dahil yung mga equipment mismo nagkakasira pagka binabakbak nila yung lumang construction eh. Pero yung pagkaka-collapse nitong old bridge, ikinagulat din nila dahil wala pang reschedule, bakit bigla na itong bumigay? While contrary doon sa sinasabi nila sa ilalim na kaya nasisira yung mga equipment sila dahil masyadong matigas yung mga pundasyon doon sa ilalim. Ang layo ngayon ng ikot, Dahil yan yata yung, hindi ba yan yung tulay na nag-uugnay sa Bulacan at Pampanga? Tama ka, Makikin na. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Romel Ramos.